na hatod ka ninyo sa Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bugat o sa dungan-dungan nga sakit. Bugat inay labad sa upang maol nga nahilana. Time check ay handog ng Robust Dietary Supplement for Men para sa makalalakihan. Eskeland, enjoy ang kinabuhi kun mo babay sa agay with Eskeland. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart o sa bulsa. Hatod ka ninyo sa Right Med. Tungod kay gusto sa Right Med niya, mamaayo ka mo. Alvin Abakita sa Super Radio. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Ang balita. Igalamay nga hapon, kini ang balita ng mga orasa karon sa kahaponon mga kapuso. Nga naminaw karon tulumanon diri sa DY Super Radio. Yung mga panahon na. Ang balita. Ato ipabati na kaninyo mga kapuso. Ang mga balita sa nakarabay mga oras ning adlaw. Kini ang balita. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niya karon sa Sugbo o gibisita ang mga lugar nga naigo sa bagyong Tino. Kini ang balita. Unom ka mga individual nga magpamilya gihaya na sa sitio kay Mito, Barangay Kutkot, lungsod sa Liloan, human kini na-retrieve dihang na-missing sa pag-igo sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2025. Kini ang balita. Kamanghurang anak o katapusang biktima sa banay nga Liavado nga natabunan sa minahili nga yuta sa sitio Taguon, barangay sa Pagdako, Cebu City, nakita na sa rescue team. Kini ang balita. Kanhi Talisay City Mayor Eduardo Edigul-Gulyas ni panaw na kagahapon sa buntag sa edad niya sa 95 anyos. Kini ang balita. Samtang sa kauluhan, DILG gimanduan ang mga lokal na gagamahanan nga kumpletuhon ang preemptive evacuation sa mga tao ang gilaumang mapiktuhan sa bagyong Uwan. Kini ang balita. Klase og trabaho gisuspenso sa pipila ka mga lugar sa Luzon samtang nagkaduol ang bagyong Uwan. Kini ang balita. Mao kadto ang mga balita hinikay ni Super Joan Gantalaw. Ako Super Alvin Abakita. Salamat. Kini ang balita. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Super Radio DYWS. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Kalamang hapon kininyong tanan, welcome sa init nga hapon ning tulumanon karon din sa Super Radio Sentido ning istasyon DYWS Super Radio mga higala. Kumusta ato mga suki ka nagpabinaw sa Visayas ug Mindanao? Ang uban karon makapuso gipangulbaan na in town sa kay nagkaduol naman ning bagyong si Uwan. Agsugod pa lang ini dili na LPA bagyo na yung daan. Sa kidakon sa labyog kining maong bagyo mga kapuso murag balukot na Pilipinas sa kidakon 720 kilometers radius. Na nga gimanduan sa DILG ang tanang mga lokal na gagamahanan sa Pilipinas mga kapuso na nga magpangandam yun. Imoon yun ang hingpit niya preemptive evacuation. Pasabot di ini kasi di pa maabot ang adlaw nga mukusukuso ning bagyong si Uwan. Bagyo Plandaan, Uwan na. Ipahimutang na sa mga evacuation center sa mga apektadong dapit. Huwag ipili ini kay Cebu, Pilipinas na kaysa gidakon sa labyog ni ini 720 kilometers. Apil ang Visayas, mga bisa pa ang matas bagyo tuas Luzon. Paniglabyog init tungkol sa kadako sa labyog sa bagyo mga kapuso. Pero giingon sa tagapag-asa, doon na pa na medyong kausaban ang pag-irog ni ini mga kapuso. Inaot pa unta nga inigsugod nagsugod ni ini maduol-duol na ni sa Visayas. Musaka na ni kalit ba musutoy. Ampo, amping, kitang tanan mga kapuso. Ning panahon na karon kay kining mga buwan na manggod, katapusang quarter sa tuig mga kapuso. Mo sa ni sagad ting so din mga bagyo diri sa may Visayas area.
Niya sa Sugburo usab ang atong pamuno nasod Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay giduaw gibisita ang grabing napektahan sa bagyong si Tino dito sa may Liloan area. Ning panahon na karon ato sang dawaton si Super Joan Gantalo. Standby Super Lloyd ha. Kay nakadawat mo diri informasyon mga higala kay doon na say linog nga mitayog dito sa may Northern Cebu. Atong susiyon sa kakusog ining linog asa dapit o asa dapit kay yuta ni tayog. Ito maghihapon sa may Northern Cebu. Doon ay follow up ini kapuso pakisusi. Ihimo nga itong kakauban diri sa News Center Super Joan Gantalo. Pasok! Super Algin Osaka magnitude 4.2 nga linog aftershock ang miigo sa Bugos City, Cebu alas 2:59 karong hapon Nobyembre 7 matod sa Fibok sa kini ka aftershock sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo dito sa Northern Cebu nadtong September 30 ang aftershock karong hapon matod sa Fibok adunay gilawmon nga 10 kilometers unya ang location niini ang location niini kay sa City of Bugo. Matod pa ang maong linog nabatyagan usab sa pipila ka bahin sa Northern Cebu. Super Algin lakip na dito sa lungsod sa Daan Bantayan. Ini si Super Joan Gantalo sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio Sentido. 4.2 ang ikusgon ang linog dito sa may City of Bugo. O nabatsagan kini sa mga silingan ng mga lungsod diha mismo sa buong Northern Cebu mga higala. Ang termino gigamit sa Philbos aftershock kini sa 6.9 nga linog ato September 30. Kanang 4.2 makulbaan ang kaniana murag mayabo naman ang imuhang bit-bit nga baso mangyari no. 4.2 ang pagtayog niini. Kamay giladmon ra nga napo ka kilometro. Kung imo nang imagine na napo ka kilometro mabaw-mabaw ra na mo uyog gyud na siya. Ay bahaya. Di na ito na mapugnan kina mga inana nga sitwasyon pero mag-amping kayo ta. Kung doon na may mga inana, tapon ka rin sa mas luwas ka lugar. Kay kato mga dapit nga gamay na ng tayog, nga wa mahurot o katayog, no? Kawa mahurot kagusbat. Piligroso na, kaya pa yung mga aftershocks mga kapuso. Hala, sige, ato lang nang ipahibaw ka ninyo. Doon ay 4.2 nga aftershock nga naitayog dito sa may City of Bugo o nabatsagan kini sa mga silingan ng mga lungsod diya mismo sa may Northern Cebu mga higala. Gawas diri sa may Liloan nagibisita na sa atong presidente sa Pilipinas. Tapos ihon ta usab sa Kalambuan diri mismo sa provincial capital. Pinagi karon sa report ni Super Lloyd Suarez. Lloyd pa sa Lloyd Suarez sa Super Radio. Super Radio. Okay, Jean, naata diri sa may Capitol Social Law. Okay na ba signal? Sorry. Go ahead. Loud and clear. Dito ka builo kay smong dingog diri Jean kay naka-lockdown na mi. Okay. Kaya grabe ang pagkadilatar sa presidente kay i-schedule na siya alauna 45 maabot din sa Capitol Social Hall apan karon alas 3:20 wa pa ang presidente. Ang ato makaubanan sa buhat kung dito sa may dome naka-pre-positioning ako din sa social hall sila sa Kutusulpen amo ning pituyo para sa naong makakyas nito ang angling at least makahimo sa din kung ako ang angle sa social hall hindi ko sa presidente. Now, pasalamat po ta kay ang atong ang taga-PSG wala kay mo stricto sa mga sakong sa pagkang na yung budget na ba ato sa lista apan naka-appear din tao din sa coverage sa presidente. Pero wala gito, militado juga yun. Lloyd. Right. Okay, ang unang giduaw sa presidente ang lungsod sa Liloan, di ba? Liloan, Okay. Unya, Talisay. Talisay. Sa ito pa rin mga panahon na ito para sa Talisay. Warag paingon na dire Jean, unya ako nakita diri sa mga ulagway kay naigi-share po na taga PIA nga ang presidente gipadto yun gi kuyugan or dito bibis sa Mananga nga bantang kayo nga makita niya ang mga pitado ng mga residente sa bagyong Sipino sa Berlin nga kibahan ang uban ng banlas wash out yun in town ang mga panimay ang presidente nagpanglingo-lingo sa maong kahintang. Unya sa gikuyugan usab ni DPW Secretary Vince Dizon o ingon man ni Secretary sa DSW sa Secretary yan karong adlaw sa pagduwa diri sa Cebu inubanan ni DOT or Department of Tourism Secretary
Cristina Blasco, Oy. Super G. Yes. Unsa may tabo ron di sa social hall ikabot sa presidente? Unsa magkalambuan o mga hisgutanan? Ang diplasada dire Jean, more ni sa briefing labi pa sa ilahang mga nakuha ng mga report parte sa bagyong Pino ug ang giandam din giandaman ng bagyo nga moabot bagyong Uwan nga naa diri ni kaplasada lead wall nga tindakuha duha ka buong pluyo ug pangan sa Brazil nga din gipakita na di ang live karon sa satellite kuha ni sa nagdaga nga bagyong si Uwan sa Brazil nga ang rumbo ani posible mo nagigon ang mga forecast karon nga ang posible ang Northern Cebu ug ang Cebu maigo sa storm signal number 1 lubikan sa kalapad niya sa yahabang kuan ba kana bang Labyog niya. ang labyog niya mabuto mga 1,000 kilometer niya pero ang Northern Mindanao ang Northern Luzon mao target sa maong nga bagyo nga si Juan muna yung pangandaman karon pag-ayo sa mga lokal ng mga opisyalis o mismo ni Presidente Marcos. O Loy. gani, ang Presidente daan na sa ating andam din sila dili. So, ayun. Naman diha ang presensya sa mga mayor. Minus dire ay sa mayor wa ko'y nakitaan. Mga board members, yes na. Unya mga department heads, pwede pa ang mga disaster personnel. Ang total ka PDRRE mo, sila si Major Galorio Sabsar, Badugusog at mga ito nakitaan. Ugubad pa ng mga opisyalis. Pero wa diri mga siguro, tuwa dito sa grupo na ni Gumo ng Pamparicuatro nga po yung sa si Gopam ni Presidente Bongbong Marcos. Kay og brief yung mga ganina, so at least ang mga executive maminaw og maganda pod. Yeah, inguna na sa Jean ang briefing and schedule din sa Provincial Capitol Social Hall i-briefing ang presidente, no? Kabahin din nga to ang mga pagpanganda posible o uban pa ng mga continuing na to nga relief efforts karon sa mga biktima tao sa bagyong Tino o ang dito sa Bugo na bagyong Linog. Okay. Feedback lang ninyo di. Doon namin nadawat yung reporter bago halang alas 2 kapin. Alas 2 kapin doon na tayo nga 4.2 nga aftershock nga Linog sa Manod din Cebu ang sentro dito sa may city o Bugo. Yeah, Jean, dire nahibaw na niya na automatic din kay kuha na. Okay. So taga PDRRE mo. Kadyot lang si Sir Wilson Ramos ang atong pibababa sa PDRRE mo sa Jean. Okay. Si Sir Wilson, Sir, nakuha na niyo ang aftershock karon na bago alas 2 pasado 4.2 magnitude or intensity. Wala pa ta. Anyway. Awa pa. Sa atong opisina sa sentro dito ni Bao. Ito dito. Dili mo sa social hall na dapat din sa Wilson Ramos. Ang amo diri gimonitor sa lead wall hindi ng bagyong si Uwan. But dito sa sentro sa lang main building, main office sa provincial disaster tuwa dito tanan ang kining monitoring sa Linog o ingon man sa bagyo. Makuha ko dito sa Virgin utong nga nagpresyong ta na sila nahibaw na. Pero wa pa siya. Pero I'm sure nga magkaubanan ni Wilson Ramos ko dito sa sentro ng opisina nahibaw na kabahin ini. Sige. Salamat kayo, Lloyd. Salamat kayo. Sige lang, mubalik ko. Ugod sa makalambuan di ka diri sa may Provincial Capitol Social Hall. Waiting diri sila si Dr. Nicole Elise Catalan, ang anak ni Gumon ng Pamparicuatro, na consultant sa health matters na asab diri. Ang silang mga kaninga mga board members, sila si board member Dong Maricuatro, board member Jimbo Borgonia, o uban pa na mga key officials naglangkob sa Armadong Kusog o sa Provincial Disaster Reduction and Management Council, Department of Agriculture o ang taga NDRRMC. Yun, di ka din sa Provincial Capitol Social Hall, Lloyd Suarez sa Super Radio Dwayne Douglas, dapat totoo. Super Radio Sentido. Alas 3:25 na kapuso. Ito naman on the Super Radio DYW Sentido. O commercial ta kaya atay mga bisita usab from Philippine National Police Academy CAT. Ato supayan katong interview niya gahapon baka itong kadlaw. Ini sa programa sa Super Radio Sentido. Standby lang ha. Tag na sa DYW Radio Sentido. Alay kapuso rin tulamanon ko sa Super Radio Sentido mga higala. Rin tulamanon sa pagpangalaga. Tulamanon sa serbisyo. Tulamanon sa pag-inform, pagpahibaw sa kadaghanan. The other day, tulamanon sa Super Radio Sentido mga kapuso. Kasama natin yung Chief Examiner
sa PNPA CAT. Si Police Colonel Harold Depositor. Am I right? Okay. Salamat po, ma'am. Okay, ngayong hapon, uulitin natin. Mag-invite yung atong mga listeners because November 9 na ang schedule ni ining maong pasulit. Ato mga speakers bureau ni karong hapuna sa atong tulumanon Super Radio Sentido. Cadet in charge for Region 7, Alexandra Patriana. Hello, may hapon. May hapon, sir. Kuso-kuso dyan kay Bragina, para dili ka dito. May hapon, sir. May hapon, sige lang. Okay, hello ma'am. May hapon, sir. Kana, okay. Loud and clear, audible sa mga tagapakinig natin, okay? We also have here Janine Del Castillo, our cadet in charge sa Multimedia Club. Hello. May hapon sa tanan, sir. Nakana, okay. Parang kadete yung narinig ko kasi malakas sumugan yung boses niya. Ito naman ang Speakers Board, John Philip Regidor. Morning hapon, sir. Kana, mas announcer pagtinyog nako, no? Kana, salamat kayo. We are here this afternoon to inform the public sa mga interesado magiging tinyente, magiging pasado sa mga requirements sa PNP CAT. So the first question is, ano ba ang mga requirements o anong dado nila during the PNP CAT examination? Sino po pwedeng sumagot? So in regards sa requirements, sir, during the PNP CAT examination, so the applicants are advised to bring one valid ID card. So i-dictate ko na lang, sir, sa ano yung mga available pwede na IDs to bring. So driver's license card, temporary driver's license, or must be presented together with the old driver's license. So student ID. Student ID, pwede mo yung valid ID yan? Student ID, pwede na? Oh, sige, go ahead. Pwede din yung sir, police clearance, NBI clearance, NBI or Philippine identification na ID card. In other words, isa lang sa mga sinabi mo, sir, ang pwede dalhin nila. Allowed Yes. na. Okay, hindi naman dapat lahat, di ba? Yes, sir. Kahit isa lang. Okay. Yes, sir. Kining announcement mga higala nga inyong nadungog karon ng istasyon DYSS from the Philippine National Police Academy uban sa patigalayon usab sa Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Jail Management and Penology mo na nga among ipahibaw kaninyo nga kining mga klasihas mga personalidad o nga kawani sa gobyerno anda mo tagana nga mo serbisyo tungod og alang sa gugma sa Pilipinas mga kapuso. Muna nga kamo ready naman gani mo anda mong mango kay human mo gud ni mong pasulit mamahimo nito mga tinyente ug asa sa destino usa mo na nga leader sa nasod ang atong gipangita ug mao kini sila kung makapasar sa mga pasulit nga gikinahanglan isip usa ka hepe matinyente. So mao ni chance ninyo mga kaigsoon nga nagpaminaw nga mahimo mong PNPA cadet. Ang PNPA cadet admission test will be on November 9 and that will be on Sunday 2025. Sabi ni Sir, yung ating mga supervisor nandito ni Police Colonel Ephraim Tamang, ang Chief Proctor sa PNPA, kahit may bagyong uwan, no? Magpapatuloy pa rin yung examination because hindi naman buong Pilipinas ang may signal. And we also have here Police Major Ayan Makatangay, PRO 7. We would like to acknowledge their presence this afternoon. So this will be on Sunday, November 9, 2025. So please repeat and reiterate the schedule of the exam. Ma'am Patriana? Go ahead, ma'am. So, for the PNPA CAT exam, for walk-in applicants, mag-entertain me og mga wala pa naka-process through online application. Kung wala pa sila, kung mga applicant wala pa sila ka-apply online, amo silang i-entertain sa November 8, which is ugma, from 8 a.m. to 3 p.m. 8 to 3 p.m. Yes. Okay. Tapos, the next day is the examination. Pero, kung wala gyapon sila ka-process sa ilahang requirements or application, mo entertain gihapon mi og mga walk-in applicants Okay. sa November 9. Ang gingon ni ma'am din hinga, pwede silang mo entertain ang mga walk-in ugma in preparation for the big day sa November 9. Yes, sir. Okay, question. Asa dapit ang designated area nga pwede silang moadto sa mga walk-ins para sila makakuha sa eksaminasyon?
So ang amo ang testing center for the PNPA CAT will be held at University of Cebu Banilad Campus Annex. Annex. So, naani siya atubangan sa Gaisano Country Mall. Yes, sir. Correct me if I'm wrong, no? Dako ka na diyang tindahan, dugan na diyan, himunto ng tindahan at bang ana, mo nang gitawag og University of Cebu Banilad Annex Campus sa kadako sa buong building adto mo sa Annex Campus diretso, no? Bringing those one of the valid IDs na sinabi ni Sir kanina. So isa lang doon, pwede na kayong makakuha ng anong tawag nito, a chance para makasali sa eksaminasyon. Yes, sir. Okay. Isang Filipino, bona fide Filipino citizen, no? Ang dapat ang isang aplikante. And aside from that, ma'am, would you please continue? Si Ma'am Janine. Okay, Ma'am Janine. So I would like to reiterate, sir, again, the requirements for the walk-in applicants, sir. So for those walk-in applicants, sir, syempre, daghan man taog ka nang affected karon sa Baguio, sir, and don't have the time to print their requirements, sir, kaya syempre kailangan natog application form and then their pictures. They can directly proceed to the testing center, sir, tomorrow. And then if they are having a hard time complying with the requirements, sir, we can provide for them, sir, especially the application form, sir, and if wala jud sila yung passport size pictures, sir, we find our ways and means, sir, na makahelp sa ilaha, sir, na kami na ang mag-provide for them, sir. Mag-picture na lang mi sa ilaha dito, sir, and then kami na ang mag-provide sa ilang picture, sir. As of this time, ilan na bang mga naka-apply online? For the test booklets, sir, we have 900 plus, sir, available. Okay. But with our online applicants, sir, we only have 700 plus, sir. So the rest 100, of the extra booklets, sir, are allotted for the Walk-in. walk-in applicants, sir. Okay, so sa 900, ilan bang pwedeng kunin sa PNPA? Ilang percentage lang? For More or example, less, sir, 150 walk-in applicants, sir. 150 lang. Hindi yung sagot sa tanong ko. Sa tibuok nga 900, pila ba ang quota sa PNPA nga pwede nilang papasaron? 900 ba gihapon? It's all the same? 900 ba? Or 350 out of 900? For the PNPA cut, sir, there will only be a certain percentage, sir, na makapasar jud, sir. So more or less nasa 2,000, sir. And then that 2,000 passer, sir, ano gyapon na sila, sir, mag-undergo gyapon na sila og deliberation, sir, and different phases, sir, na mukam up lang taog more or less 350, sir. Depende sa graduating class na mo graduate, sir, or kung pila ang allotted lang sa PNP. Very good. 350. Yes, sir. Kisa na din mga ayo. Ihashasa na kinay pag-ayo. From the 900 applicants, we only need 350 after the rigid deliberation from the committee. So dapat, ang usa ka aplikante, usa ka Filipino citizen, single. Mga single ba kayo, ma'am? Mga Yes, single. sir. Pero may mga lovers din kayo. Mga may love life. Wala. Single. Okay, single. Ulitao or daga. And of course, of good moral character. No? Of good moral character. At ang edad ay between 18 to 22 years old upon admission. So, bukas, November 8 and on November 9, dapat 18 to 22 ka. 20. Yes, sir. Or 22 years old ka hindi ka November 9 during the examination. Okay? Now, unsay benepisyo? Unsay benepisyo sa kakadete nga makasud sa PNPA? Once ma-allowed na ka and one of the 90 passers, no? Unsay benepisyo makuha sa kakadete? Please. So one of the benefits of being a cadet, sir. So kung maging kadete ka, sir, Yeah. you will have an opportunity to become a police officer to serve God, country, and people. Mamugyan na, sir. Basic naman yan. Okay. So, aside dun, sir, you will have full government scholarship grants for 4 years of cadetship program. So, sa scholarship na yun, sir, di lang ka magkaroon ng allowance. Okay. May free billeting ka, sir. Free billeting, tas bigay na din yung meals araw-araw, uniforms, at iba pa, sir. So, sobrang dami binibigay sa amin, sir. Maging kadete ka ng PNPA. Ilang taon ba yan? 4 years, sir. 4 years, okay. So beside that, sir, we will be conferred with a degree of Bachelor of Science in Public Safety and assured ang employment after graduation in the Philippine National Police with the rank of Police Lieutenant, sir. Atong i-simplify ang ilang gisulti mga kaigsuonan. Na kung makasud ka, mapasa na ka, mahimo na ka ng nasud sa akademiya, maka-enjoy ka sa gitawag og free college education. Wala ka unahon-naon, papel, ballpen, siya may palatunon mo, wala. Libre na ka tanan, free college education.
free board and lodging. Di na kami kita mag-asa ko mga bang makapuyan ako. No. Niya mismo sa akademya, libre na ang board and lodging. And aside from that, nindot yung maminaon, doon na mo yung monthly training stipend. Magkano ba yon? Sige, gamitin yung microphone. Si Sir ba? Ranging from 35 to 40, sir. 35 to 40,000. Yes. Ba? Buwan-buwan yan, ha? Yes, sir. Okay. Pwedeng iipunin yung buwan-buwan. Pagkatapos ng 4 na taon, ay sa iyo yan lahat, di ba? Yes, Sa iyo yan lahat. Pwedeng dalhin nyo sa bahay nyo, kay mama, kay tatay, o sino mas sa mga kapatid nyo sa bahay ang bibigyan. But, you are all free the whole year, the whole 4 years inside the academy. Ang nindot ng mga higala tungod kay once makahuman ka na sa ibang 4 years, garantisado ka na nga makaranggo og Police lieutenant. Police lieutenant, sir. police lieutenant. Mao ni ranggo sa kateniente, di ba? Yes. O police lieutenant. Dili ka magsugod sa pinakaubos, diretso gyud ka. Police lieutenant. Am I right? Yes, sir. Oh, mo kana. Murag mabiya ko sa pag-announce na ani. Gusto na ko mag-police, no? Pero one aman overage man dito. Overage man. So, mo ni siya scholarship mga kaigsunan ni komisyon paghatag og kahigayunan niini nila ni Mapatriana, ni Regidor, ni Del Castillo, nga mo serbisyo sa atong katawhan with honor, with proud tungod kay igastuhan man ni sila sa tanang katapusang mumhong nga musud silang baaba iya sa gobyerno. Sa katapusang sinina ilang sulubon sa akademiya, iya sa gobyerno. Sa ito pa ang pagka-patriotism, magikan ini nila sa pag-alaga sa katauhan sa Pilipinas. Dili lang kaya kanalang, kundi lunod patay ang pagserbisyo sa Pilipinas. Sige, gastuhan mo sa gobyerno mo na nga, dili lamuon, dili hatag pakaawaw ang atong gobyerno. Ang inyong serbisyo coming from your heart, the integrity and the excellence are coming from these people. Regidor, Del Castillo, and si Patriana, si Alexandra, si John. So, they all come from PNPA. Okay, next question po. Ano yung coverage sa examination? So for the coverage of the examination, sir, we have the basic subjects, sir, ang ato ang English, Okay. mathematics, Okay. science, sir, and then we have the most important part ng ating current events, sir, Mhm. and then the general information. Then also we also have the abstract reasoning, sir. Di mo magmahay mga higala tungod kay during the examination, before or prior to the examination, you will be given hints o ano tawag yan, mga idea o example, mathematics. Ako kasi BS Math ako bogo sa math, no? BS Math. But on mathematics, you will also be given a chance to learn and to study on algebra, word problem, fractions, percentage, basic trigonometry, unang x plus x equals x rated. So na, no? X rated. So, these are the pointers na pwede ninyong gamitin. On science usab, we also have general science, physics, chemistry, and biology. We also have logical reasoning, English, no? Basic parts of speech, and many more. Diba? Kaya sa admission, sa phases of admission. No? Sa phases of admission, sa phase 1 palandaan, this includes what? Preparation? What else? Please. We also have information campaign and katong sinabi nila kanina sa ating mga guests this afternoon. So those are the phases of examination. So I'd like to know from these people kung what advices can you give to our listeners, most especially sa makaganya ninyong gustong magiging tenyente ng kapulisan. Sir John. Para sa mga applicants dyan na gusto pa mag-exam, ginanata mo na dili pa late kasi may walk-in process pa bukas. Tas it is your chance to change your future into a brighter future. Okay. Kasi binigay na lahat ng gobyerno Yung trabaho mo na lang is gawin mo yung tungkulin mo bilang future public safety officers. And aside from that, gusto niyo mo makatulong sa country and lalo na sa side ng family mo, this is the best road that you should travel. Okay. Salamat Sir John. Si Ma'am Patriana o si Ma'am Del Castillo. So for those who are interested in being a part of the Long Maroon Line, sir, sa mga gusto may mong kadete, this is your chance na we are giving you the opportunity to join our walk-in application, sir, for those who haven't applied online. Sa mga ganahan nga mag-avail of free education to help their families and at the same time chasing their dreams and becoming future police officers and public
enforcers in our country, sir, we have our online application. So, unsa pa inyong gihuwat and join us to becoming a cadet. Thank you. Ma'am, ano pong bawal sa loob ng testing centers? Okay, so sa mga for the requirements, this is very important to take note, especially sa mga mo exam karong November 9 sa PNPA CAT. So it is important na magdala mo og number 2 pencil and black ball pen, and discourage na mo ang paggamit og cellphones within the vicinity of the testing center. So ang himuon na mo is among i-collect ang mga cellular phones, yes, to avoid Or any capturing devices? yes, Okay. para ma-avoid ang leakage sa examination center. Sino ba yung mga personahe sa loob ng testing centers? May mga kami sir, may mga area security kami sir, mga police personnel din sir na naka-deploy dun sa area sir. So it's very secured din siya sir para sa examination, kay gina-protect na mo ang integrity sa examination. Yes. What will happen to those applicants mag-violate ng mga policy at guidelines? Amo silang disqualified na sila sa exam sir if they violate the regulations na ginaset sa testing center sir. Sa mga test papers o sa booklet na niya gamitin, wala bang pangalan na nakalagay doon? Wala sir, pero may control number dun sa sir, per booklet at pati sa answer sheet ng test question. Saan ba yung makikita yung QR code sa booklet? Walang QR code. Walang QR code. Control number lang. sir. Control number Yes, lang. sir. Okay. How many hours will it take to finish the exam? So the exam will be conducted within 3 hours, sir. Okay. Tapos Straight yan, straight. yes, sir. So prior to the exam, encourage na mo ang mga aplikante na mo take na silang personal necessities, kay once mag-start na ang exam, they will not be allowed to use the comfort room or do anything else. Kailangan straight jud ilang pag-answer sa exam. Since we only have 2 days more to go before the November 9 exam, how safe are the booklets now? So they are sealed. Okay, sige ma'am. So ang mga booklets na mo current sir, it is with us right now. It is sealed. Kuan jud siya sir, kanang tightly sealed jud siya. Gina-protect, Yes. ginaano jud na mo sir. How it looks like? It looks like a composition notebook with how many pages? Ganon? Yes sir. But- Booklet jud siya sir. Booklet yun siya. Oo, no? sir. Sa kadako sa mo sa notebook kadako? Murag kanang sa Oh, civil service. Civil service, okay. Kanang sa civil service nga exam sir. O ano siya sir. Okay. Sige. So, mo to, inadungog mga kapuso ang ato mga speakers, Alexandra Patriana, Cadet in Charge for Region 7, Janine Del Castillo, Cadet in Charge Multimedia Club, and John Philip Regidor, ang speakers board. So guys, listeners, mga kapuso, what are you waiting for? Take the challenge, serve with pride, be a PNPA cadet, maging scholar para sa bayan. Salamat sa inyong tulo. Salamat and good luck sa mga applicants, sa mga pasulit karong umaabot Domingo. Rain or shine, basta walay uwan. No? Salamat kaninyong tanan. Ang tak na alas 3. Radio Sentido. Salamat ni Kapuso. Mga ato mga bisita karong hapon sa Tulumanon Super Radio Sentido. No? PNPA kadeto sila. Unya nag-auhag og dugang pa nga moapil sa pasulit. Mga 300 pa kabuok ang gikinahanglan nila hantod karon nga Domingo, no? Dili mo angay mabalakan ni ini kay ang usa sa mga requirement ini katong nakahuman siya kanang nakahuman sa high school, no? Unya 18 years old to 22 years old ang edad. Unya once makapasar ka ni ini, pasar gyud igura mo nakapasar na ka, magsugod na ka sa imong training, ang buwan ini maabot og 40,000 pesos. Unya, imura ng allowance. So, may gamitan mo sa allowance, yung magamugawas, no? Ang tanan dito, provided ban sa gobyerno. So, mahimura na imong gamiton, tigumon ba na nimo, ang tod mahuman ang 4 katuig, na pila kabuwan gano'n sa katuig. So, atin makatigum ka, inigunin mo sa imuhang panimalay, ang magsilibra ka gamit na maong kantidad. Gawas lang kung magkitahan ng nanay tatay sa balay ba, kayo sa hamangod, ang mga ginikanan, magangyo po niya makapadaparon o kwarta, inanabitaw. No, so, maikini siya, mabunay nga bitaw nga ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, lunod patay ginis lang mo alagad sa nasod nga Pilipinhon. Kaya sa training nila, libre man tanan.
gikans medyas, tanan libre. No, way gipalit ang usa ka kadete. Libre tanan provided board and lodging, college education, libre ni tanan mo na nga giawhag katong gustong mo alagad sa nasod nga Pilipinhon. Libre ning maka serbisyo kamo mga kapuso dinhi sa PNPA. So may oras pa ang yang testing center ari sa UC Banilad, no? Testing center ari sa UC Banilad. Alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon katuugma para sa katong mga walk-ins. Ang examination Sunday, November 9. So ugma ilang gigahin para atong gusto mo appeal sa pasulit mga kapuso. Sa appeal kay at least may chance ka nga makaserbisyo sa nasod nga Pilipinhon kapuso. Manay oras ito panaguban karon. Inistulumanon sa Super Radio Sentido. Biyernes ron, ugma, Sabado, Domingo, magbalik tagdungganay sa Lunes pohon. Ini sa DYWS Super Radio. Tanga ni Dundon Villacarlos kung kauban dali paabutan sa Pagsipoy. Sa kahapono na ba ni Sipoy, salamat ug may hapon. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon, Super Radio Sentido.